Hindi naman babago kay James Samparin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Para lang nanonood ng sine ngayong umaga, di po ba? I love you. Ako po si Chia Tienza. Kamusta po kayo dyan sa itaas? Okay naman? Ako po si Chia Tienza, ang bunsong anak ng dating buting Mayor Lito Atienza. Ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila. Alam ko, marami dito mga membro ng Kababaihan ng Maynila. Naaalala niyo po ba? Ay, sana malaikum po sa inyo. Naaalala niyo po ba nag-uumpisa ito? Merong isang bata na nasa likuran ng aking ina na mataba at maliit. Ako po yun. Hindi ko aakalain ako pala magpapatuloy ng naumpisahan nila. Pero kagaya rin ng aking kapatid na si Kuya Kim. Kilala niyo po yun? Alam ko, ginawa niyong #1 counselor dati ang kuya ko. Naaalala niyo po yun? Tayo-tayo lang naman. Sino po ang mas gwapo? Si Kuya Kim o si Ali? Hindi ko sasabihin kay Kuya Kim na mas gwapo daw si Ali. Yari tayo dyan. Hindi, pero kagaya po na aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa telebisyon bilang isang broadcast journalist ng 7 taon. Ngunit, sa totoo lang po, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Bata pa lang ako, gusto ko na pong maging misyonaryo. Ngunit hindi po yun na isa katuparan. Kaya nangako ako sa Panginoon, kung saan man akong karera niyang dadalhin, bibitbitin ko na lang ang puso ng misyonaryo doon. And 7 years ago, nung ako po ay naging broadcast journalist, pinili ko po na tayuan ang mga sektor ng ating lipunan na pakiramdam ko ay hindi po napakikinggan. Pero na-realize ko, dahil pinapaikot ako ng aking boss sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, hindi pala kailangan lumayo. Kasi pag-ikot ko dito sa ating lungsod, minsan ang mga kababayan natin na may hinaing narito sa ating distrito. Minsan nga, nandun sila sa ating barangay. Minsan nga, tayo mismo yun. At kung may isang bagay akong natutunan sa aking trabaho, kahit ano pala ang iiyak natin, kung ang gobyerno ay hindi po marunong makinig sa tao, ika nga ni Yorme, nga pala tayong lahat. Kaya nung tinanong niya ako kung maaari niya ako maging katambal bilang vice-alkalde, ang una kong ginawa, tinignan ko kung pareho ko yung pinaglalaban. Dahil bilang isang broadcast journalist, meron po akong mga tinayong sektor dito sa ating lipunan, pinaglaban na marinig ang kanilang mga boses. Pero bago yun, alam ko na ang tawag nyo sa aking ama ay, ano po yun? Bulaklakin! Akala po nung iba hindi ko alam. Minsan maglalakad ako sa Distrito 5 at ang mga marites magbubulungan. Sasabihin, yan yung anak ni Bulaklakin, no? Akala nila hindi ko alam ako yun. Mahilig po kasi sa Bulaklakin na polo shirt ang aking ama. Naalala niyo po yun? Ito, magkukwento lang ako. Dahil ako po ang bunso sa 6 na magkakapatid, alam po ng buong pamilya ko na pag ako ay tumayo sa isang bagay, kahit pa magkampi-kampihan silang lahat, hindi po ako natitinag. Eh, nalaman ko na nung nalaman nila na ako magiging katambal ni Yorme, pinagplanuhan po nila ako. Nalaman ko, Nay, na ipapasuot daw po sa akin ang polo shirt ng aking ama. Ang sabi nila, dahil sinuot daw po yun dati ng aking Kuya Ali nung siya ay nangangampanya. Sa nervyos ko na ipipilit nila ang kagustuhan nila, inunahan ko po sila. Kaya kinabukasan, may malaking bulaklak. Nilagyan ko po ng bulaklak ang aking likuran. Okay na raw yun. Eh di napagbigyan ko sila pero nasunod pa rin ang aking kagustuhan. Ang ibig sabihin po ng makulay na bulaklak na ito ay pagiging inklusibo. Di ba po, sabi ng Panginoon, lahat tayo pantay-pantay sa Kanya. Tama po ba ako? Ngunit kung meron ako isang bagay na natutunan sa aking trabaho, marami pong sektor dito sa ating lipunan ang napag-iwanan at nakalimutan. At dahil doon, sila po ang aking tinayuan at pinaglaban na marinig ang kanilang mga hinaing at boses. Ang unang sektor na yan ay ang mga senior citizens.
Itaas po ang kamay ng mga senior citizens dito ngayon. Diyos ko, Lord, hindi ko maakalain lahat pala kayo ay seniors. Pagpasok po namin dito ni Yorme kanina, tayo akala ko teenagers lang kayo. Pag sinasabi ko yun sa tatay ko, kilig na kilig siya. Pero hindi, alam nyo, kaya ko po tinayuan ang mga senior citizens dahil naniniwala po ako na wala po kaming lahat kung hindi nyo kami minahal at inalagaan. Ngayon na nagbaliktad na, kami ang malakas, kami naman dapat ang mag-alaga at magtanggol sa inyo. Tinignan ko po ang ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila. Nakita ko, mahal na mahal niya ang mga nanay at tatay. Naramdaman niyo po ba yun? Alam niyo, ngayon lang po ako nakakita ng senior citizen na naka-wheelchair. 10 taon nang hindi naglalakad. Nung nakita kami ni Yorme, bigla pong tumayo at tumalon at sumigaw na bumalik ka na. Nagulat ako. Alam niyo, natutuwa nga rin po kaming malaman, kayo rin po pala ang nagtatanggol kay Yorme sa maraming mga paratang na tinatapon po sa kanya na alam nating hindi naman po totoo. Kaya sabi ko, mahal na mahal ka na mga lolo at lola. Ano bang ginawa mo? At kinuwento niya sa akin. Naaalala niyo po ba na nung panahon na alkalde si Yorme, kumakatok ang gatas na ensure sa inyong mga bahay? Nalaman po namin na ang gatas na ensure ay napalitan po ng Siko. Naaalala niyo po ba nung panahon na alkalde si Yorme, nag-umpisang magbigay ng malaking birthday cake sa inyo pagkaarawan ninyo? Nalaman po namin na ang malaking birthday cake naging cupcake. Naalala niyo rin po ba ang umpisa ng pagbibigay ng 500 pensyon sa inyo? Lahat po yun noong panahon na si Yorme ay alkalde ng Maynila. Sabi ko, alagang parlor, ang mga lolo at lola ko pala sa iyo. Ang sabi niya, first love daw po niya kasi kayo. Kaya sabi ko, swak tayo dyan dahil para sa akin, first love ko rin ang mga senior citizens. Ang pangalawang sektor na aking tinayuan ay ang ating mga kapatid na may kapansanan. Alam niyo po, hindi ko alam kung alam niyo, ngunit meron po kaming Home for the Angels. 29 years na po ito, kinukuha po namin yung mga sanggol na tinatapon sa kung saan-saan at kami po ang nag-aalaga. Dahil may 2 bata po doon na walang may gustong kumupkop, kinuha po ng aking pamilya at ginawa po namin silang kapatid. Ngayon malaki na sila. Isang bulag at isa naman ay may kondisyon na ADD-HD. Nakita ko, ngayong malaki na sila, mahirap pala ang buhay ng may kapansanan. Lalo't lalo na kung kayo ay senior citizen at meron kayong kapansanan, dapat ang gobyerno nakaalalay sa inyo. Dapat nararamdaman niyo ang suporta mula sa gobyerno. At dahil doon, sila rin ay aking tinayuan at pinarinig ang kanilang mga hinaingat boses sa aming programa. Tinignan ko ang ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila at nakita ko, minahal din po niya ang mga PWDs. Nay, alam niyo po ba, dahil kay Yorme sa Job Inclusivity Act, maaari pong magtrabaho ang senior citizens at PWDs? Sabi ko, tamang-tama. Hindi naman porket 60 years old na, hindi na kailangan magpatina ng buhok. Pero sa totoo lang, importante sa akin yun. Dahil hindi naman nagtatapos sa 60 ang pangangailangan ng senior citizens at PWDs. Kailangan nyo ng suporta na habang kayo ay humihinga, dapat may pagkakataong kayong tumayo sa inyong mga paa. Kaya nung nakita ko, senior citizens, PWDs, pareho nating mahal, check. Ang pangatlong sektor na aking pinaglaban at tinayuan, pero bago yun. Kung si Yorme ay batang Tondo, si Chi Atienza ay batang Bukid. Alam niyo naman siguro na hindi po ako lumaki sa farm. Akala kasi ng ibang mga taga-ibang distrito, ako po si Alice Guo. Alam ko
dahil kayo taga 5 distrito, alam ko na alam nyo ang sinasabi ko. Ako po ay lumaki sa St. Andrew's Field. Alam nyo kung